Alam kong nabitin kayo, kaya naman ito idediretso na natin yung video ko nung nakaraan na kung saan gumawa tayo ng costume ng Sabuyan Festival. Una-una ko ang ginawa diyan ay gumamit ako ng holographic plastic at sinepan ko ng papaganito, tapos nilagyan namin ng kawad para mas matibay siya at ma-shape namin ng maayos. At pinabatuhan ko ito ng bonggang-bongga para mas maganda siyang tingnan, lalong-lalo na kapag nasa headdress na. At naisip ko din na gumawa ng pinakang perlas dito sa pinakang gitna ng ating headdress. At ang ginamit ko dito itong bilog na styroball na ganito. At pagkatapos niyan inilagyan ko na rin ito ng mga bato. Ang una kong ginamit diyan ay yung pandikit talaga ng mga beads. Pero medyo natutunaw yung ating styroball. Kaya naman ang ginamit ko na diyan ay yung typical na mga glue na ginagamit natin sa paggawa ng project. At syempre, gumawa na rin ako diyan ng pinakang base ng ating headdress at pinesto ko na ng ayos itong ating mga ginawa ditong holographic na mga ganito ang shape para maidikit natin siya ng maayos at pinesto ko yan ng papaganyan, tapos nilagyan ko siya ng mga kawad dito sa pinakang gitna na magha-handle doon sa kanyang pwestuhan dahil papaganito nga yung gagawin natin. Ito ay pinakang shell ng pinakang perlas natin, kaya naman ganito yung pagkakahulma ko diyan. Dalawang klase ng bilog na base ang ginawa ko diyan at dinikit ko dito sa pinakang gitna ng ating ginawang parang shell para mas matibay siya kapag nilagay na natin doon sa pinakang headdress natin. Sa paggagawa talaga ng mga itong klase ng costume, kalimitan hindi na ako gumagawa ng design. Kung ano lang yung maiisip ko na paraan or maiisip ko na design na mas maganda, ayun na lamang yung ginagawa ko. Kumbaga ay ad-lib talaga yung ginagawa ko kalimitan dahil kung ano yung masasatisfy ako at kung ano yung mas maganda na maiisip ko habang binubuo ko ito, ayun talaga yung ginagawa ko. At pagkatapos niyan, syempre, pinesto ko na ng parang ganitong shell yung ating ginawa kanina para mamaya-maya ay maipwesto na natin ng maayos yung ginawa nating styroball na ginawa nating parang perlas dito sa gitna ng ating headdress. At pagkatapos niyan ay dinesignan ko na itong pinakang styroball na papaganito. Medyo matagal nga lang siyang gawin at masasatisfy naman tayo kasi napakaganda naman yung tingnan. At yung mga nylon na nilagyan ko ng mga sequins at mga pearl ay nilagay ko na rin dito sa pinakang ilalim ng ating ginawang pearl dito sa gitna ng ating headdress para mas maganda siyang tingnan at mas may effect siya. Sa mga ganitong klase ng design ay medyo matagal-tagal talaga at kailangan mo talagang pagugulo ng panahon dahil yung mga ganitong klase ng design ay hindi biro. Kumbaga nga hindi tayo gumawa ng mga costume na basta-basta lamang ang design, kaya naman naisip ko talagang mas magandang gawin na tadda rin talaga ng bato itong ating ginagawang costume para mas maganda siyang tingnan. At pagkatapos niyan ay pinesto ko na rin yung mga iba-ibang parte ng ating headdress at pagkatapos niyan ay nilagyan ko na rin ng pagtutusukan itong pinakang styroball natin at utay-utay ko na rin itong nilagay. Syempre ididikit natin yan ng stick glue para mas matibay siya. O diba napakaganda niyang tingnan, napakakinang at yung pagka-holographic nung ating ginawa kanina ay nagbibigay talaga ng liwanag doon sa pinakang inner core ng ating headdress na kung saan ito nga yung shell. At after ko nga mautay-utay iyan ay bumuo na rin ako ng maliliit na banga para ilalagay natin dito sa gilid ng ating headdress. Dahil nga sa Sabuyan Festival, kailangan meron tayong gawin na parang banga or parang container ng tubig na kung saan papalabasin talaga natin yung pagkasabuyan festival ng ating ginagawang costume. Hindi magiging kompleto yung pagkasabuyan festival niya kung hindi natin palalabasin na parang sumasaboy talaga ng tubig yung ating costume. Kumbaga kapag gumagawa tayo ng costume, kailangan kapag may mga design na hinihingi ang organizer, lalong-lalo na kapag sa mga budget na ganito, ay medyo palalabasin natin talaga yung hinihinging design na kailangan para mas madaling maintindihan ng audience yung meaning ng ating costume na ginagawa. Dalawang klase nga ng banga diyan ang ginamit kong design para mas maganda yung kalabasan ng ating costume. At dito sa pangalawang banga nga na ginawa ko ay papaganito yung aking mga ginawang shape para mas maganda yung pinaka-shape ng ating bangang ginagawa dahil ito yung ilalagay ko sa may gilid at lower hips ng ating costume para mas ma-portray natin yung ibig sabihin talaga na nais nating iparating sa ating audiences. Kaya naman, kailangan nating pagtuunan ng pansin yung bawat detalye ng ginagawa nating costume para syempre hindi tayo maligaw sa paggagawa nito at yung mga meaning ng mga gusto nating palabasin sa ating costume ay mas madali nating mailagay lalong-lalo na kapag nagpepesto na tayo ng mga ganyan.
Naalala ko pa nga nung maliit pa lang ako kapag Sabuyan Festival ay talaga namang gustong gusto ko makipagbasaan sa mga nakikisama sa parade na ganito dahil nga nararamdaman ko kalimitan yung saya dahil kapag nagsiselebrate na kami ng Sabuyan Festival ay talagang masayang masaya yung mga tao kapag nababasa sila ng fire truck na ginagamit dito sa amin. Lalong-lalo na kapag lumilibot talaga si San Juan ay talaga namang napakasaya ng mga tao dahil siyempre kapag sa mga parade na ganito ay talaga namang nagbabasaan, may mga kasama pa mga fire truck, tapos yung iba nagdadala pa ng mga timba, tabo, at talaga namang giliw na giliw ang mga tao, lalong-lalo na kapag nakakita sila ng mga turista na sumasama sa parade. At syempre, sinasaalang-alang din ng mga taong sumasama sa parada o sa basaan na kailangan malinis sa tubig ang kanilang gamitin dahil syempre, hindi naman magandang tingnan na kapag maruming tubig or galing sa kanan na tubig ang gagamitin sa pangsaboy. Syempre, nakakabastos naman yun sa mga turista natin. Kaya naman, yung mga ganitong klase ng aspeto ay sinasaalang-alang din ng mga taong taga-Pola para mas maganda yung kalabasan ng basaan dito sa amin. At balik na nga tayo dito sa costume na ginagawa ko. Ay para mas magandang tingnan ay nilagyan ko na rin ito ng mga ginawa ko mga accessories nung nakaraang video ko para mas magandang tingnan yung mga design ng ating costume na ginagawa. Lalong-lalo na dito sa may paunahan ng headdress para mas magandang tingnan ay kailangan mas magandang lagyan natin yan ng mga kakaibang mga accessories para dito sa ating ginagawang costume. At dahil nga mas gusto natin na mas bongga itong ating costume ay itong at gumagawa na naman ako ng pinakampambongga dito sa ating ginagawang costume at gumawa ako dito ng parang pa-crescent na ganitong design at nilagyan ko na rin ito ng mga nylon na pinagawa ko na nilagyan ng mga sequins at mga pearl na maliliit at pinesto ko ito ng papaganito aling sunod doon sa pinakang shape ng ginawa natin. Ito yung magsisilbing parang alon-alon ng ating ginawang headdress para mag-match siya doon sa pinakang neckpiece ng ating ginawang costume. Tuloy-tuloy lamang ako sa paggagawa at pagdidesign diyan dahil excited na excited nga ako matapos itong costume na ito ng napakaganda para kung ano pang mga kulang at kung ano pang mga dapat kong idagdag para mas mapabongga pa natin itong costume na ito ay mas marami akong time para mas madagdagan pa natin. At pagkagawa ko nga diyan nung pinaka mga nylon at pagkakabit ko nga nito ay nilagay ko na rin ito nung parang mga tela na ganito na nabibili online at ganito nga yung kinalabasan ng ating mga pinagagawa diyan. At syempre para mas maganda ipwesto na natin ito dito ng madalian para mas ma-design na natin ng ayos iyan. Naglagay nga pala ako diyan ng mga hook na pagsasabitan na ulit natin ng mga accessories na ginawa ko dahil nga ito ay mga kawad-kawad na nilagyan ng mga bato-bato ay kailangan meron may pansabit dito sa pinakang headdress natin para mas ma-design na natin ng maayos at para mas matabunan natin yung mga kawad-kawad na nilagay ko dito ay nilagyan ko na rin ito ng mga rhinestones at mga beads para mas maganda siyang tingnan. O diba napakabongga, hindi pa masyadong tapos itong ating headdress at marami pang detalyang ilalagay natin pero napakaganda niyan tingnan. At syempre para mas maganda ang ating eksena diyan ay nilagyan ko na rin ito ng accessories sa kamay para mas magandang tingnan at mas kompleto yung costume na ginagawa natin. Hindi magiging kompleto ang costume na ito kapag kulang-kulang syempre. At gumamit nga din ako diyan ng plastic vinyl para dito sa pinakang Pilipiniana sleeves dahil ang requirement dito sa ating costume na ginagawa ay modern Pilipiniana na Sabuyan Festival costume. At syempre para mas magandang tingnan ang ating costume ay gumawa na rin ako diyan ng matching na mga heels na ganito. May luma akong heels dito sa amin at dinesignan ko na rin ito ng papaganito para mas match siya dun sa ginagawa nating costume. At pagkatapos nga nating ma-designan lahat-lahat at mabuo lahat-lahat, ito na po yung kinalabasan ng ating pinaghirapan para sa festival costume. The wave like the signs of the costume symbolizes the coastal eras and
Sana po ay marami kayo natutunan sa aking video. Sana po ay nakatulong ito. Salamat po sa inyong panonood. See you sa aking mga next videos. Bye!